Matapos kumalma ang sitwasyon sa pagitan ng Israel at Iran, may rekomendasyon ng ibaba sa Alert Level 2 ang crisis alert sa Israel. Sa kabila nito, mananatili ang deployment ban sa mga overseas Filipino workers sa Israel at Iran. Sa ngayon, tuloy rin ang pag-repatriate ng mga Pilipinong manggagawa mula sa nasabing mga bansa. Kaugnay niyan, magkakasama natin si Department of Migrant Workers Undersecretary for Foreign Employment and Welfare Services, Felicitas Bay. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Salamat po sa oras. Magandang tanghali sa iyo, Sheryl, at ganun din sa iyong mga listeners and viewers. Yusek, ano na po ba yung pinakahuling datos po natin ng mga Pilipinong na repatriate na ng DMW mula po sa Israel at Iran? Nung pumasok ang alert level 3 dito sa yung itinalaga ng ating Department of Foreign Affairs na alert level 3 dito sa Israel at ganoon din sa Iran, nung June 24 ay nakapagpauwi na tayo ng 26 OFWs from Israel composed of 19 caregivers and 7 hotel workers. Bukas ng umaga, ayon sa DFA ay may darating tayong 8 OFWs mula sa Iran. So kasama naman tayo diyan na susuporta sa DFA sa pagsalubong sa kanila. Sa darating na by early next week, we are working out on the flight availability, and hopefully by early next week ay meron tayong ang bilang namin ay maaaring 70 to 75 OFWs coming from Israel. So wala pong kahit na po ibinaba na po ang alert level, ay wala naman pong umatras doon sa mga nagpahiwatig na gusto po nilang umuwi ng bansa? Okay. Sa kasalukuyan, it's still alert level 3, although nabasa nga natin sa mga news na ikino-consider na ibaba sa alert level 2. Meron tayo naman doon sa nag-signify na 348 requests for repatriation, lalo na doon sa bugso ng mga pangyayari. Ay nitong huli, lalo na nung sinabing mag-open na ang airspace and ceasefire, nagkaroon na ng ceasefire, merong mahigit 202 na nag-opt na magstay muna sa bansang Israel at hindi muna sila aalis at inaantabayan na nila yung mga pangyayari. And some of them have opted to stay and remain to be with their employers and to remain with their employment. Yusek Bay, klaruhin ko lamang po, again sabi niyo po may parating na 8 tayong kababayan mula po sa Iran and another 75 po next week? Yes, we're working out on a number of 70 or 75 by early next week. Within the weekend ay may pinaplansya na tayo ng kanilang pag-uwi at hopefully it's either between July 3 or July 4 ay mapapauwi na natin sila. At antabayanan niyan, ibabalita po yan ng Department of Migrant Workers. Kumustahin na rin po namin yung kondisyon po ng mga unang napauwi ng mga kababayan natin. Okay. Yung napauwi na natin noong June 24, of course, under the leadership of Secretary Hans Leo Kakdak and following also the whole of government approach, kasama ni Secretary Kakdak, yung ating mga 26 OFWs from Israel, at sila ay nabigyan din natin ng safety net o yung parang temporary buffer or cushion for them dahil sila ay dumating sa Pilipinas at sila ay displaced or affected by what happened in Israel. Ang DMW ay nagbigay ng financial assistance of 75,000 pesos. Gayon din ang ating Overseas Workers Welfare Administration, another 75,000 pesos or a total of 150,000 pesos. Maliban doon ay meron din tayong mga kasamahan kagaya ng Department of Health, yung kasamahan natin sa pamahalaan na meron silang medical and health services available. May umuwi na pregnant na OFW at nagsabi na ang DOH na sila na ang bahala sa delivery ng ating kababayan. Ganon din sa mga
meron tayong some OFWs who are suffering from medical ailment or medical condition, and the Department of Health will take care of them. Ganon din sa Department of Social Welfare and Development, ang psychosocial counseling, at sila din ay nagbigay ng paunang halaga na 10,000 pesos. Maliban doon, meron tayong kaakibat ang TESDA, kasani puwersa din natin yan for the training of the OFWs who returned recently. Ito ay preparasyon din, halimbawa sa kanilang local placement or any possible opportunity again for overseas employment. Meron tayong National Reintegration Network, Cheryl, ito ibabanggitin ko sa iyo, at ito yung pagsasanib puwersa at pagsasama-sama ng iba't ibang pamahalaan, government agencies, para kami ay makatulong, at ang ating co-chair dyan ay ang Department of Labor and Employment, at meron din tayong partnership with the DTI, DOST, and the Department of Tourism, and also the Department of Agriculture para makatulong tayo may integrate ang ating mga kababayang umuwi and mabigyan sila ng sapat na training, sapat na pangkabuhayan na makakapagtustos sa kanila in the meantime that they are still in the Philippines and trying to reintegrate themselves into the mainstream of their areas. Yung pong mga umuwi nating mga kababayan, considered na po na terminated na po yung kanilang mga kontrata. Paano po kung gusto nilang bumalik? Okay. Yung mga nagnanais bumalik, sa kasalukuyan kasi, it's alert level 3. So, hindi tayo pwedeng magpabalik. Halimbawa, for the returning employees. Because if it's alert level 3, hindi pwedeng bumalik. And now, if it's lowered to alert level 2, and that's for Israel, we can work it out with the host government, yung kanilang pagbabalik. Alam din yan ng mga bumalik na workers na kung sila ay mabibigyan din ng re-entry visa, at sila ay may existing employment or meron silang existing connection with their employer, at sinabihan lang muna silang umuwi, then they can always return. Maganda naman ang coordination natin with the employers through the host government authorities. Yusek, napaka-unpredictable po ngayon ang sitwasyon sa Middle East region. Yes. Mayroon po bang long-term strategy ang DMW para sa OFW sa mga high-risk countries tulad nga ng Israel at Iran? Okay, continuing naman ang ating monitoring at ganun din ang ating lahat ng migrant workers offices. Gayon din ang ating Philippine Embassy and the Philippine Consulate, because we are under the leadership or under the one country tip approach, and we take the lead from the Department of Foreign Affairs. Of course, we also have to consider the host country regulations or the host country authorities kung ano yung kanilang mga direktiba. Ang pamahalaan naman ay handa sa pagbabalik ng ating mga kababayan. Again, this is alert level 3 and it's voluntary repatriation. Hinihikayat natin yung ating mga kababayan na bumalik sa bansa. Ngayon, kanilang desisyon yan if they want to stay put and remain with their employers or remain overseas. Kagaya nga na nabanggit ko kanina, meron tayong National Reintegration Network at ito ay nakalatag upang ihayag natin sa ating mga kababayan. Ito ang services ng pamahalaan at ito yung pwede nyong ma-avail sa tulong din ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Felicitas Bay ng Department of Migrant Workers.